Hello! Tuturuan ko kayo ngayon kung paano maglaro ng Pusoy Dos. So, ang Pusoy Dos, ang goal mo lang lagi is ikaw yung maunang makaubos ng cards mo. So, Pusoy Dos is usually for 4 people, for 4 players, pero mamaya tuturuan ko kayo kung paano siya laruin for 3. Ngayon, ituturo ko muna sa inyo kung ano yung mga basic na pwede nyong itira as a player sa Pusoy Dos. So, magsimula tayo sa unang-una, single. Pwede kang tumira ng isahan. So, isang card, ang pwede nang ipanlaban sa isang card is mas mataas na solo card. Next one, pares. Yan din tinatawag na par, pairs, duo, double. Yan yung pangalawang mong pwedeng itira. Again, ang pwede lang panlaban dito is mas mataas sa 7. So, 8 pairs hanggang 2 pairs. So, 2 ang pinakamataas kasi Pusoy Dos nga ito. Sunod dyan is tatluhan naman. That is called a trio. So, trio, whatever. Ngayon, kasunod na ipapakita ko sa inyo is limahan. So, pwede ka tumira ng isahan, dalawahang card, tatluhang card, and limahang card. Ang bawal lang is apatang card because 4 card sets do not exist. So, unang-una, ang pinakamababa sa ating limahang card is a straight. So, yung tinatawag nating straight, 3, 4, 5, 6, 7. Magkakasunod na value, pero hindi magkakaparehas ng suits. So, ang tinatawag nating suits is itong mga hearts. Okay? Ngayon, paano kung may lumaban na parehas ng value, pero magkaiba ng suits? So, again, merong 4 na suits. Meron tayong clover, meron tayong spades, meron tayong hearts, and meron tayong diamonds. So, kung paano ko siya sinabi, ganoon din yung hierarchy. Pinakamababa, clover. Pangalawa sa pinakamababa, spades. And then hearts. And then pinakamataas natin is the diamonds. Ngayon, paano kung may tumira nito? Pwede ba natin siyang labanan ng same value? The answer is, depende sa huling card na pinakamataas. So, ang pinakamataas mo dito is 7 hearts. Ang pinakamataas ko is 7 diamonds. So, pwede siyang ilaban kasi mas mataas ang diamonds sa hearts. Okay? Ngayon, paano kung ganito yung binaba ko? Siyempre, hindi siya valid kasi mas mababa ang clovers kesa sa heart. Okay? Susunod sa ating limahang set is the flushes. So, ang tinatawag nating flashes is may 5 cards na pare-parehas ng suits. So, kahit hindi magkakasunod yung value, ang tawag dyan pa rin is flashes. Kasi pare-parehas silang spades. So, again, titingnan pa rin natin, pwede ba itong labanan ng ibang flashes? The answer is yes if mas taas siya sa spades. So, kita nyo mas taas ang heart sa spades. So, yes, valid na tira siya. Pwede siyang labanan. Ngayon, paano kung ang pinanglaban is parehas ng suits? Ang titingnan natin, ito lang ha, kung parehas lang yung suits, kung ano yung pinakamataas na value na card. So, ang pinakamataas na value card ni player 1 is king. Ang pinanglaban ni player 2 is queen. Mas taas ang king. So, bawal siyang ipanlaban. Okay? Pero again, lamang pa rin ang masataas na suits. So, tingnan nyo, wala ditong masataas sa king, pero panalo pa rin siya kasi hearts siya at masataas ang hearts sa spades. Is the full house. Ang full house, isang trio, isang duo, isang pares, pinagsama. Okay? Isang pares, isang trio, pinagsama. That's called the full house. Ang titingnan lang natin lagi sa full house is yung trio. So, ang tawag dito is full alas kasi 3 yung alas. Hindi natin siya tawagin na full alas 8 kasi alas lang hindi tingnan natin. Kung ano lang yung 3, yun lang i-consider natin. Okay? So, hindi siya kasali sa pag-consider. Halimbawa dito, itatama natin yung alas sa king. Anong mas taas? Yung alas pa rin kasi mas taas pa rin yung alas kaysa sa king. Kahit na mas taas yung kicker ni king kaysa sa 8 niya. Okay? So, A versus king pa rin ang titingnan natin. Pang-extra lang yung mga duo. Okay? So, panalo pa rin yung alas. So, sabi natin kanina, di ba bawal yung apatan? So, ang tawag dito is quadra.
pero bawal pa rin ang apatan. So, kailangan natin magsingit ng isa na kahit hindi related. So, kahit anong ilagay mo dito, pasok yan. Quadra pa rin ang tawag dyan. Kailangan lang natin siyang gawing 5. So, ang quadra, nasa name na siya quads. So, 4 na pare-parehas na value. 4 na dos, isang extra. Kahit 3, kahit king, kahit alas pa yan, kahit anong isaw mo dyan, kailangan 5 siya. Okay? Ngayon, ang pinakamataas naman na is ang ating straight flushes. Straight flushes is basically pinagsamang straight at flush. So, that's a straight flush. 8, 9, 10, J, Queen, magkakaparehas ng suits at straight sila magkakasunod. That's the straight flush na tinatawag. Okay. Now, sa Pusoy Dos, I think it's obvious kailangan mo ng 52 cards na deck. And then, shuffle natin siya. And then, ipamigay natin siya sa 4 players. So, sabihin natin, ito si player A, B, C, and D. Okay? Ngayon, obviously, kung ano yung card mo, ikaw lang pwede makita. So, ito yung card ni player A. Ang hinahanap ko ngayon is yung 3 of clovers. Kasi yun ang pinakambaba sa buong laro. Kung nakanino ang 3 of clovers, siya ang unang titira. So, nandito sa player D ang 3 of clovers. There we go. Kung nakanino ang 3 of clovers, siya ang unang titira. So, player D will go first. Again, ang goal ng Pusoy Dos is paunahang makaubos. So, tingnan natin, meron bang buo? So, kung nakanino yung 3 of clovers, siya yung una kasi kailangan mo siyang itira. Right now, gusto ko siyang itira as a duo. Again, kung nakanino siya, siya ang una nating tatawaging leader. So, yung leader is siya magdi-decide kung 1, 2, 3, or 5 cards yung ititira natin sa una. So, ang ititira ngayon ni player D is duo. So, ang panlaban lang dyan is duo. Bawal siyang labanan ng 3, ng 5, ng 1. Panlaban sa 3 na duo is duo lang. So, tingnan natin kung merong panlaban si player A. Meron tayo ditong 8 na pares. So, ilaban natin siya. So, linabanan ni player A ng par 8 ang 3 niya. So, yun na yung tatalunan natin ngayon. Player B, tingnan natin if meron si player B. Ngayon, i-advise ko, mag-ayos na kayo ng cards nyo. Pagkabigay na pagkabigay. So, tingnan natin. Ooh, this is a good learning moment. So, meron ding 8 si player B. Tingnan nyo. Yung 8 ni player A is spades and clovers. Yung 8 ni player B is hearts and diamonds. So, applicable siya. So, matalo pa rin niya. So, punta tayo kay player C. Tingnan natin if meron si player C na panlaban. Yes. Meron tayong 9 pair. So, panlaban niya yan. Moving on to player D. Meron ba? Meron. May 10 tayo dito. Pero again, hindi porke meron kang panlaban is ilalaban mo. Pwede mo siyang itabi as, you know, as safety net in the future. Kasi again, pag may naipit, kailangan mo siyang ibaba talaga. So, in this case, ibaba ko yung queen, player A. Player B, tingnan natin if meron siya. Meron si player B. Pero I think I will hold on to this for now. Okay? So, kita nyo meron akong panlaban pero hindi ko muna ilalaban kasi ayoko pa. Strategy. Okay? So, ngayon, sa Pusoy Dos, pwede ka mag-pass. So, si player B, ayaw niya munang lumaban. Sabihin niya, pass muna ako. Okay. Moving on to player C. Tingnan natin if meron siyang panlaban. Pass din si player C. Yes. Lalaban si player D. Okay.
Player A, balik sa'yo. Wala nang panlaban si player A. Player B, merong panlaban si player B. Ilalaban na ba natin? I think, no. Pass na muna. Okay, so pass lahat. Since kay player dito and wala nang lumaban, siya yung bago nating leader. So, leader, balik sa una, pwede kang mag-decide kung isa, dalawa, tatlo, apat. No, not apat. Or 5 yung ititira mo. So, ngayon, I think, kailangan nating pakawalan tong pares na 4. Okay? So, pag naging leader kayo, yung opportunity mo para ibaba yung mga mababang cards mo. Okay? Okay, parang namali ako dito. So, walang panlaban si player A. So, magpapas siya. Player B, absolutely, I think meron tayong panlaban. Meron tayong par Gs. So, ilalaban natin yan. Laban. So, pass. Since sa kanya yung pinakamataas ngayon, siya ulit yung leader. So, again, pag leader ka, gamitin mo yung opportunity para ibaba yung mga mababa sa'yo. Kasi ayaw mong ma-stack siya sa'yo at maipit. Okay? Ang pinakamababa niya is 7. Okay. So, 7. 9. So, bawal siya ipalaban kasi mas baba ang clover kesa sa spades. Ang panlaban niya na is alas. Okay? Pass then. And then pass. So, ako na yung lead. So, player A is the lead. Pwede ka na mag-decide kung ano yung gusto may tira. Okay? So, tira lang ng tira hanggang may, sabihin natin naubos itong lahat and isa na lang. Pagka naubos na yung cards ko, panalo na ako. Okay? So, usually, ang ginagawa is kung sinong matirang may cards, siya yung talo and 3 yung panalo. Yun yung gameplay. Yun yung apatan. Papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung ginagawa namin pag gusto namin maglaro. Pero 3 lang kami. Ang ginagawa namin, di ba, 52 to? 52 is not divisible by 3. So, we'll add the 2 jokers to make it 54. And now, it is divisible by 3. So, ano ba yung pwedeng gawin ng joker? Nasaan ba siya sa hierarchy? The answer is, joker is whatever you want to be. Joker is whoever they want to be. So, kung kailangan nyo ng 4 of hearts, joker is 4 of hearts. So, pag ganito, ang total na hawak nyong cards is tig 18 kayo. Medyo marami siya, I know. Pero, again, it's part of the fun. So you can see, ooh. And I think that is a killer hand. So you can see, yun yung gamit ng joker. Pwede natin siya gawing straight flush. Pwede rin natin siyang gawing quadra. Pero, pag tinira mo yung joker, you have to state kung ano siya. So, at this case, sabihin ko, 6 of spades para maging straight flush. And then right here, pwede ko siya sabihin na 7 of hearts. So, there we go. Para quadra siya. And that is how we do it pagkatatluhan. Same rules apply, of course. Kung nakanino yung 3 of clover, siya pa rin yung unang titira. And then, yeah, same rules apply. Pwede mo lang labanan ng matataas. And then, yeah. Ang pinakaiba lang is 3 lang kayo and merong joker. That is all there is to it. So, thank you for watching and I'll see you on the next one. Bye!